Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Thank God it's Friday. Sa mga gising na at maagang mamamalengke ngayong araw, ilista na mga bibilhin para walang makalimutan. At para naman sa mga maaga ring magbubukas ng kanilang tindahan, linising maigi ang paligid para mas maging kapansin-pansin ito sa customers. At simula bukas, weekend na naman, excited ka na ba? Pero ang tanong ng karamihan sa atin, makakapagpahinga rin kaya tayo mula sa mga pag-ulan? Aalamin natin yan live mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo unang maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay niyo kayong papanood via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Friday morning, August 12, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Unahan na natin ito para sa mga photo file na hilig ang liwanag. Ang sunrise natin for today, 5:42 ng umaga at yung sunset naman, 6:20 ng gabi. At ngayon naman para sa mga nag-aabang na sa magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras, makakapanayam na natin ngayong umaga ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Ms. Shelly Ignacio. Good morning, Ms. Ignacio. Ano na po bang update dito sa binantayan natin na low pressure area? Ito po ba ay tuluyang nalusaw at saan na po ba ito ngayon? Good morning rin sa iyo, Amor, at sa ating mga tagapanood. At para nga dito sa ating binabantayang isang low pressure area nitong mga nakaraang araw, ay tuluyan na nga siyang lumabas dito sa ating Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon ay nagbibigay na lamang siya ng maulap na kalangitan na may kasamang mahina hanggang sa tamtamang mga pagulan dito sa ating mga isla sa itaas. So itong LPA na to, hindi naman natin inaasahan o mababa yung tsansa para maging isang bagyo. Ayan, good news yan para sa ating lahat na kahit papano nabawasan naman na itong source ng masamang panahon dito sa ating PAR. Ito nga po yung low pressure area, nakalabas na po yan ng Philippine boundary. Pero nitong mga nakalipas sa araw talaga, Ms. Ignacio, nakaranas ng maulang panahon ang malaking bahagi ng ating bansa. Dahil dito sa low pressure area, pinalakas niyan itong hanging habagat, kaya naman naranasan din ang mga pagbaha at ganun din yung mga paghunalupa sa ilang lugar dito sa ating bansa. Kagaya na lamang po dito sa may Oriental Mindoro, naranasan po nila yung pagtaas ng level ng tubig. Naging dahilan po yan ng pag-apaw ng Pola Spillway. So yan po ay mga pictures nakikita po ng ating viewers sa kanilang television screens. At ngayon po para po magabayan naman natin ang ating mga kababayan, ano po ba ang inaasahan nating weather condition para sa araw na ito? Makakaranas na po ba tayo ng generally fair weather condition? At para nga dito sa ating taya ng panahon sa loob ng 24 oras, yung ating southwest monsoon ay medyo humina at ngayon ay nakaranas na lamang tayo dito sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mindoro, Palawan ng mga monsoon rain. Samantalang sa natitirang bahagi ng ating Ilocos Region, Cordillera, Western Visayas at dito sa mga isla ng Calayan, Babuyan Groups of Island ay makaranas naman ng maulap na kalangitan at may kasama yung mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at may pagkilat at pagkulog. Samantalang sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, magiging maganda na po yung ating lagay ng panahon, pero asahan natin meron pa rin tayong mga isolated na paulan o yung tinatawag po natin mga localized thunderstorm. Para sa mga lalabas ng kanilang bahay ngayong Biyernes, huwag pa rin kakalimutan ang pagdadala ng payong o kaya naman kapote dahil magiging maulan pa rin po ang ilang bahagi ng ating bansa dahil pa rin yan dito sa southwest monsoon o hanging habagat. At kumusta naman po itong sea condition natin? Meron pa bang nakataas na gale warning para sa araw na ito? At para nga dito sa ating gale warning, ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning dito sa may western seaboard ng ating southern Luzon. Ibig sabihin po, delikado pa rin pong pumalaot yan sa mga nabanggit na seaboards. Pero pinapayuhan pa rin yung ating mamayang mangisda na mag-ingat pa rin sa mga kalapit na baybayin dahil maaari pong mahagip pa rin ito ng malalakas na hangin. Samantala, ito na ang ating first question of the day. Ito po ay mula kay Star Sky Ruiz. Ang tanong niya ay kailan daw po ba gaganda ang panahon para makapaglaban na sila? So maraming nakaka-relate dito for sure. Hanggang kailan daw po ba itong epekto nitong hanging habagat? Ngayon ay yung ating hanging habagat ay humina. So asahan natin ngayong araw at bukas ay magiging maganda ang lagay ng ating panahon.
Pero by next week ay lalakas naman ito dahil may hihila na naman na isang bagong circulation dito sa ating labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayan, Stars, kay narinig naman natin na humina na nga itong hanging habagat at posible na ito'y bumalik din sa susunod na mga araw pa. Kaya samantalahin na natin itong paghina nitong nasabing weather system para makapaglaba ka na. At ito naman ang second question of the day natin. Ito naman ay mula dito kay Vanessa Salido. Ang tanong niya, next week may bagyo po bang dadating? So i-update na rin po natin itong bagyo sa labas ng PAR na ating binabantayan. Posible ba na ito'y makaapekto sa ating bansa? At meron pa bang ibang weather disturbance bukod dito? Sa ngayon, next week ay asahan natin na mababa pa rin yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. Pero sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay meron pa rin tayong binabantayan na bagyo na isang tropical storm na si Conson at huli natin siya namataan sa layong 3,400 km east-northeast ng Itbayat, Batanes. At by next week, meron na namang maboboong isang circulation. Ito yung binabantayan natin na circulation at maaari by next week Sunday ay magpapalakas uli siya ng southwest monsoon. Nako, halos sunod-sunod talaga ang pagkakabuo ng weather disturbance. Kaya naman iba yung paghahanda at pagmumonitor ang dapat nating gawin. Katulad po ni Star Sky at ganoon din ni Vanessa, pwede rin kayo magpadala ng inyong weather-related questions sa aming social media accounts. Maraming salamat po, Miss Shelly Ignacio, sa inyong binahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. At nakasama nga po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Interesting astronomical news sa atin namang pag-usapan sa aming pagbabalik. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.